Hinahamon ng House o ng Kamara ang Senado o sa pangunguna ni Chis Escudero. May panibago na namang issue kay Escudero. Ha? Matindi to. Sunod-sunod, hindi nawawala ng issue si Escudero eh. Sasabihin niya naman niya, demolition job na naman sa kanya. Sasabihin na naman ni Chis Escudero, demolition job. At ang may pakana naman ng demolition job sa kanya ay ang House o Kamara. Sabihin pang may linalabas na mga issue sa kanya, ay di sagutin niya. Kung hindi naman totoo yun, hindi naman siya madidemolish niyan. Kung hindi naman totoo yung mga issue sa kanya, pag sinagot niya, wala namang mangyayari. Panay paninira lang yan. Ang problema kung totoo at hindi niya talaga masagot. O kung may sagot man siya, ay palusot na hindi makumbinsi ang tao dahil obvious na nagpapalusot siya. Yan ang problema niya. Ngayon, ano ba itong bagong issue ngayon sa kanya? Ang bagong issue ngayon sa kanya ay di ba sa 2025 budget, napaka-controversial nung budget ng DepEd, kinaltasan, tinapyasan. Yung budget ng PhilHealth, inalis yung budget ng PhilHealth, di ba? Yan yung napakatinding mga issue sa 2025 budget. At ang tinamaan dyan, na sinisisi sa mga pagtapyas na yan ay si Martin Romualdez at ang Kamara. Ay ngayon, nag-press con itong si Deputy Speaker ng Kamara, Ronaldo Puno. Ang tanong niya sa sino ang nag-alis ng PhilHealth? Sino ang nagkaltas ng DepEd budget? Sino ang nagpalaki ng DPWH budget? Sinong nakinabang? Yun. Yun daw ang mga dapat sagutin. Ang paliwanag kasi ni Ronaldo Puno, yung inaprubahan ng House na budget, yung budget ng DepEd, ano pa yun? Nandiyon pa. Yung DepEd budget, malaki pa. At saka yung PhilHealth, nandun pa yun. Yun ang sabi ni Ronaldo Puno. Tingnan daw on records. Makikita, yung inaprubahan nila sa House, malaki pa ang budget ng DepEd. Malaki pa ang budget ng PhilHealth. Nandun pa yun. Pagdating sa Senado, biglang nawala yun. Biglang nawala yun. Kaya, sinong nag-alis ng PhilHealth? Sinong nagkaltas ng DepEd budget? Sinong nagpalaki ng DPWH budget? Pinapasa ngayon ni Ronaldo Puno. Kasi sabi niya, kami sa House, malinaw kami dyan. Kahit tingnan nyo sa records, nanggaling daw sa kanila sa House yung budget, nandun pa yon yung PhilHealth, DepEd. Malaki pa daw ang mga budgets niyan. Kaya lang, nung nandun na sa Senado, doon na nagka-problema. Kaya dapat magpaliwanag daw ang Senado niyan. Yan. Ay, di ba matinding issue yan? Matinding hamon yan. Tinapyasan yung DepEd, tinapyasan yung PhilHealth, pinalaki yung yung DPWH, mga flood control. Kaya ano to Ano ito mga kabunyog? Pagdating daw sa Senado, nabago na yan. Sino bang Senate President? Di si Chis. Kaya sa totoo dito, ang taong bayan ay gusto rin talagang malaman sino. Ngayon, hinahamon na ngayon ni Ronaldo Puno ng House. On record, kami sa House, hindi kami ang nag-alis niyan, hindi kami nagtapyas niyan, sabi niya. Sa Senado ang tanungin nyo, ito na, tinatanong na si Chis. Ang problema kasi kay Chis Escudero, akala mo wala siyang dapat na ipaliwanag, dito na. Kung mali pala na si Chis, di sagutin niya. Hindi kayang daanin yan sa pakyu. Wala tayong kinakampihan dito eh. Kaya lang, ang bola ngayon nasa Senado. Kasi hinamon na ni Puno, sabi ni Puno, kami sa House, hindi kami ang nag-alis niya, yung budget sa DepEd. Hindi rin kami ang nag-alis niyan ng PhilHealth. Pag alis sa amin yan, on record yan, nandyan pa yan. Pagdating sa Senado, dun yan nawala. Yan. Kaya may bago na namang issue kay Chis Escudero. Ano nga naman yan? Seryoso nga namang bagay yan. Kasi, ano ito? Hindi naman manghahamon ng ganyan itong si Congressman Ronaldo Puno kung hindi siya nakakasigurado. Ito namang si Chis, ang dali lang naman yan, di mag-press con siya, sagutin niya. Hindi totoo yan, ganito yan. Tapos sasabihin na naman ni Chis,
Paninira lang yan. Demolition job yan sa akin. Demolition job, kung dinidemolish ka, pero paninira lang naman, wala namang basihan, ayan ang mahirap. Pero kung tulad nito, hinahamon na nga siya eh. Ha? Hinahamon na siya eh. Oh. Ano ito mga kabunyog? Ano ito? Ang hinahamon ni Puno, anong Senado, anong masasabi nyo? Kasi sila daw sa House, hindi daw sila ang nag-alis niyan ng DepEd budget at saka PhilHealth. Yung DPWH budget daw, linakihan. Linakihan nito pagdating dun sa Senado, sabi niya. Ngayon, talagang matinding ito, sagutan ito ng House at saka ng Senado. Sige nga. Kaya lang, sinimula na ng House eh. Sinimula na ng Kamara. Sinabi na ng Kamara, wala kaming dyan. Ang magpaliwanag dyan ang Senado. Kaya lang, kung ang sagot na naman ni Cheese, dinidemolish ako, may demolition job sa akin kasi sa ginawa ko sa impeachment ni Sara, ay wala. Huwag mo nga, Cheese, gamitin ang impeachment ni Sara. Hindi yan ang dahilan. Hindi yan ang dahilan. Ang problema sa inyo, ang problema dito kila Cheese, akala nila kasi hindi magkakalabasan yan. Kasi ang iniisip siguro ni Cheese Escudero, pagdating sa issue ng budget, si Romualdez masisira. Ligtas tayo dyan. Pagkadating sa mga insertions, realignments ng pondo, Kamara, House ang dyan, sirang-sira dyan ang House, hayaan natin sila. Ayun pala, kung papaniwalaan itong si Ronaldo Puno, ang maraming realignment sa ka-insertions, si Cheese. Ang ginagamit ni Cheese ngayon na dahilan, sangkalan, demolition job daw sa kanya lahat yan. Kasi nga daw, yung ginawa niya sa impeachment. Mayroon pa ngayong mga sinasabi si Cheese Escudero eh. Sabi ni Cheese Escudero, mag-i-impeachment kasi uli sa February. Gusto nila akong ma-unseat, matanggal sa pagka-Senate President. Sos! Wag mo nga kami, Cheese, gagamitin. Alam nyo, itong si Cheese Escudero, mahilig itong magtago. Si Cheese Escudero, mahilig magtago. Ang unang pagtago niya doon sa, di ba, paano nila dinismiss yung impeachment ni Sara? Paano nila binasura yan? Hindi sila, ang palusot nila, kami sa Senado, susunod kami sa desisyon ng Korte Suprema. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, nagkakanlong sila, nagtatago sila sa desisyon ng Korte Suprema. Pero ang totoo, talaga namang sila Cheese Escudero gustong ibasura ang impeachment. Ngayon, naghugas kamay sila. Ang gusto nilang, ang rason na ginagamit nila, yung desisyon ng Korte Suprema. O ngayon na naman, magtatago na naman si Cheese. Sasabihin niya na naman, demolition job yan sa akin. Sinisiraan nila ako dahil sa ginawa ko sa impeachment kay Sara. May plano na naman silang impeachment sa February. Gusto nila akong ma-unseat. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang ginagamit ngayon ni Cheese. Hindi yan. Huwag kang magtago sa mga issue-issue ng impeachment. Ibang issue ito, Cheese Escudero. May impeachment, si Sara o wala, dapat mong sagutin ang issue na yan. Mga demolition job mo, di ba? Ano yan eh? Mga kabunyog, mga kababayan. Tapos, sasabihin niya ngayon, tinanggal siya dahil sa impeachment, dahil hindi niya inimpeach si Sara, hindi niya itinuloy ang impeachment kay Sara, yun ang dahilan. Hindi yun. Ito na naman ay pagpapanagot na naman, pananagutan na naman. Assuming pa na galing sa Kamara ang mga ebidensya dyan. So what kung galing sa Kamara? Pero kung mali naman yan, hindi uubra yan. Kung kasinungalingan yan, hindi uubra yan, Cheese. Ang problema lang kasi kung totoo. Yun ang problema. Huwag kang magtago sa mga demolition job. Ang magiging sagot na naman ni Cheese, ang liit lang naman, ang 142.7 billion, 2% lang yan. Tapos ngayon na naman, ang liit lang naman ng 5.16 billion na nakuha ng kontraktor na nililink sa akin, 1% lang yan. So para kay Cheese Escudero, yung mga billion, 142.7 billion, maliit na lang daw yan. Yung 5.16 billion, maliit din lang daw yan. Bakit daw pinag-iinitan?
Ha? Oh, yan na mga kabunyog mga kababayan. Oh, ayan na. Ay dapat Chis Escudero, dapat kasi Chis Escudero, kapag ganyan ang ano mo, stand mo, dapat siguraduhin mo walang makikitang baho mo. Ayun problema, dami naglalabas. Ah, ang una yung 142.7 billion na insertions niya. Pangalawa, yung palang kontraktor na yung isa doon sa 15 na contractors na nilabas ni PBBM, isa doon close may ano kay Cheese. Pinaka top donor niya sa kampanya niya noong 2022. Yon. Ngayon na naman ang issue. Sabi ng Kamara, galit ang tao na kinaltas sa 2025 budget ang DepEd. Galit ang mga tao na yung PhilHealth tinapyas, tapos linakihan ang budget ng DPWH, sobra. Ang tanong, sinong may gawa nun? Sabi ni Ronaldo Puno ng Kamara, Deputy Speaker, hindi kami sa House. Tanungin nyo ang Senado. Ha? Tanungin nyo ang Senado. Ha? Kita nyo? Mga kabunyog? Ha? Yan yung ano. So ngayon, ewan natin kung ano na naman ang magiging sagot dyan ni Cheese, pero sigurado dyan na magiging sagot niya, standard na. Bahagi yan ng demolition job sa akin. Ang ginagawa ng House o ng Kamara sa akin ay bahagi para ako'y matanggal bilang Senate President. Dahil gusto nilang magsulong ng panibagong impeachment sa February. Ha? Oh, ay assuming pang totoo yung sinasabi ng House na hindi nila gusto yung ginawa ni Cheese. O pero kung wala namang basihan at gawa-gawa lang naman yung mga linalabas ng House laban sa kanya kay Cheese, di wala sanang epekto yan. Ang problema hindi niya rin masagot eh. Hindi rin masagot ni Cheese. Ang palusot niya na lang, demolition job sa akin yan. Oh, pangalawa, maliit lang naman yung amount yan. Oh. Sabi niya, yung 142.7 billion, 2% lang yan, ang liit niya. Yung 5.16 billion, 1% lang yan, maliit lang. Ang daming naglalabasan. At mag-iimbestiga na si Lacson sa si Soto sa si Loren. Iimbestigahan nila yung 2025 budget. Lalabas yan. So dito, mayroon ng hint itong si Puno. Sino ang nagtapyas ng budget ng PhilHealth? Sino ang nagtapyas ng budget ng DepEd? Sinong nagpalaki ng budget ng DPWH? Lalabas yan pag inimbestigahan ang budget ng 2025. Ano ang totoong nangyari? Ha? O yan, mga kabunyog, mga kababayan. So yan na. Ito na, naglalabasan. Naglalabasan na. Sunod niyan, ang mga lalabas niyan, kay Villanueva, kay Cayetano, ay, maglalabasan na yan. Maglalabasan na yan. Si Villar, Si Villar, hindi na lang prime water ang iimbestigahan. Yung mismong Villar land, iimbestigahan na ng SEC, Securities and Exchange Commission. Yun. Sige, lalabas itong mga baho ng mga senador na to. Lalabas yan. Mga kabunyog, nag-live ako tungkol kay Villar. Sabi ng Securities and Exchange Commission, iimbestigahan na yung Villar land. Bakit baka overvalued ang mga lupa nito? Ang mga shares. Oh. Kaya ito, mga kabunyog, si Bongo, yun, lalabas rin. Lalabas din yung lalabas din ang mga nito. Ito na, si Cayetano, si Villanueva, si Chis Escudero. Oh, yan na. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.